Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, sumuko na ako dito. Bibigay tayo ng quick comments na never nasunod sa sino mang matatapatan ng mahiwagang What are you ruleta. talking about? Ewan ko sa'yo, dito. Ipapalagay kita sa ICC file. So nalaman na natin kung sino yung mga apektado. Sa mga nanonood na nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream natin sa DZMM Radyo Patrol sa Israel Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! Yung mga affected ko ng kumuryo. It's time! Maikutin ang Magic Ruleta! Nasa nauhuli? Okay, at you're back, Cheska. Will you please do the honors? Na-miss ko to. Yes. Go, Roleta! Roleto. Sino to? Sino to? Ang pinakauna natin. Anong pangit naman ng Oriente. brand? Starts with the letter P. Yes, si Representative Papa P. Paolo Marcoleta. Hoy, offensive naman yan kay Papa P. Ano ba hindi? Kasi performative pop culture fan ko. Kukunta lang mali pa. Oh, ano may kinote niya? Sabi? Sabi niya dun sa hearing, si John Lloyd daw ang nagsabi ng line na yun. Ang sabi nga ni I Popoy. deserve. Oh. I deserve an I explanation. deserve an explanation. Kinorek tuloy. Ni Kasi Akbayan Representative. Mali. Percival Sandanya. Excuse me, si Papa P. Ano sabi diyan? Hindi pala si John Lloyd. Anong sinabi ng kaibigan nating si, ano ngayon? Si Congressman Brian Poe. Ng FPJ. Party list. Panda, FPJ Panday. Seryoso tong bagay na ito, ha? Bakit kayo puro pop culture dyan? Let's Kasi ako, refrain masabi from ko lang using. kay Congressman Paolo Marcoleta, hindi lang pala rules ng House ang hindi mo alam. Consistent. Hindi mo din pala alam ang mga iconic pop culture references, di ba? Siyempre, bahagi yan. Si Congressman Paulo ba, millennial ba yan? Or medyo... Alam mo, hindi ko matukoy. Oo. Ano ba, age reveal? Hindi ko din sure eh. Hindi ko matukoy eh. Hindi ko matukoy eh. Oo. Saan ba, paano ba natutukoy yan? Sa Usually kapal ba sa ng hairstyle. kilay? Kilay? Oo, sa... Saan ba yan natutukoy? Pero... Hindi niya alam ang rules, hindi niya alam ang pop culture reference, hindi niya alam kung anong konsepto ng pananagutan, hindi niya rin alam ang hustisya. Eh ano bang alam neto? May Ano premonition. bang alam mo? May premonition? Ano sabi niya doon? Okay, kay Kiko Di ba yan? Oo, na paalisin yata si Kiko Di kasi nakikinikitanan niya, may premonition. Oo, di ba? Parang sa bagay. Itsura namang manghuhula eh. Di ba? Kulang na lang bola. In all fairness talaga. Ako, isa-shoutout ko muna sa staff. Ni Kong, parang ang hirap maging staff ni Kong. Parang kailangan staff work talaga yung gagawa para may maayos na masabi ang ating congressman. Pero sabayan nyo na, i-review nyo siya ng mga rules sa House, no, para makasabay naman siya dyan sa pagdinig sa House. Sabayan nyo na din ang onting panonood ng pelikula. No? Tulungan nyo na si Congressman parang awa nyo na. Sama nyo na din si Kiko at si Barsada, si Congressman Leviste na board. Mag-pelikula kayo. Gaganon yan si Congressman Leviste, gaganon. Tapos, magbabasa. Yan. Di ba? Pero ano mo, seriously, mahalaga ang relasyon ng pop culture sa pagpapaliwanag sa mga kababayan. Ay, of course. Lalo na sa isang proseso na gaya ng impeachment, na di ba, very technical, no, na may in response to dun kay Kong Po, na talagang bahagi naman ng pagiging seryoso at nakalapat sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng pangkaraniwang Pilipino, ang popular culture. Basta ako sineseryoso ko si Popoy tsaka si Basha. Oh, yun Dahil hindi ko naiintindihan bakit hindi ko seryoso yan. Diba? Saka, one more chance, starting over again. Minsan, may mga tao tayo na handa nating pagbigyan ulit. Basta nag-apologize na, kinilala yung kanilang pagkakamali, di ba? Pero, yung subject ng impeachment, humarap na ba at nagsorry na ba sa taong bayan? Nagsabi na bang mali siya? O patuloy pa din na in denial, di ba? Yan, hindi yan pwede mabigyan ng
chance, no? Walang starting over again. Paano mo naman masasabihin nung linya na I deserve an explanation? Hindi nga, ginughost ka nga. Actually, no, siguro napapakamot noo din si VP Sara kasi si Congressman Paulo Marcoleta yung taga-depensa mo sa impeachment. Yes. Parang lugi ka din, no? Parang lugi ka. Yung mga staff niya, going back dun sa mga staff, ha, mali-mali din, hindi alam yung rules. Hindi alam yung i-quote, no? Ano ibig sabihin yan? Hindi kaya sinasabotahin na rin siya ng staff niya? O kaya, baka naman kulang talaga sa willing and able staff. Kasi ikaw ba naman magbo-volunteer ka staff niyan? Di ba? Usually, Oo. pag sa staff ka sa taong nakaka-inspire. Nakaka-inspire, magaling, makakatulong, di ba? Hindi yung parang gine-jeopardize at dinidiskaril yung pananagutan. Ang hirap mag-stop sa mga ganyan, ha? Oo, alam mo kung mahirap din? Oo. Yung quick comments din natin nasabi. Malaki lang ang katawan mo. Ikaw kaya patumpahin. Ikaw talaga dyan, pinigil mo yan, Kong Roleta! Bye, Kong Marcoleta. Ingat. Oo, tinan nyo. Ayan mo. na. Wala talagang quick comments dito sa show na to. Ating Go Roleta, Okay. lumabas ay si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Siguro napakasarap Senator magkaroon pa ba ng si Bato? best Hindi ko alam. friend. Senator Bato. Sabi, due respect nyo lang lumalabas si Senator. Sorry, kayo na nga. Ano sasabihin? Sabi ko, parang ang sarap naman magka-best friend katulad ni Senator Alan Peter Cayetano. Na? Yung wala ka nang ginagawa sa buhay, maraming humahabol sa'yo, tapos may nagtatanggol pa para sa'yo. Ayan. Parang pelikula. So, Senator Bato, magpasalamat ka naman kay Senator Alan Peter Ano Cayetano. ba sabi ni Alan Peter Cayetano? Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano ay, gusto naman daw. Sabi daw sa kanya ng Yes. isang kaibigan, hindi ko alam kung si Senator Baka Bato yung mga talaga. ibon yun, may isang kaibigan. May pro ni Sara Duterte. Oo. Ano sabi ng ibon? Baka nakakausap niya naman talaga si Senator Bato eh. Kasi di ba kung nakakausap niya at alam niya kung saan nagtatago, dapat sinasabi niya. Pero sabi daw ng isang kaibigan nila, ni Senator Bato, gusto naman daw magtrabaho ni Senator Bato. Gusto naman daw magpakita. Natatakot lang dahil daw, baka hindi siya protektahan ng pamahalaan ng Pilipinas dahil nga, biglang lalabas yung warrant of arrest ng ICC. Yan ang sabi ni Senator. Tama ba? Dinipensahan ba talaga? Eh, di ba sabi, parang pinalabas yan, duwag talaga. Di ba? Sabi niya, natatakot lang. Go ahead, gaw-gaw ka na itong mga Trillanes. Make my day! Oh, di ba? Yung pala duwag. Di ba? Duwag pala. Ang tawag nga dyan, confirm. Di ba? Confirm na duwag itong si Bato de la Rosa. At tandaan na, hindi pa lumalabas yung warrant allegedly ng ICC kay Senator Bato. At ilang buwan na siyang nawawala na kumukubra ng sahod at mga allowance. Baka i-share na lang ni Senator Alan Peter yung sahod niya muna kay Senator Bato. Total concern na concern siya. Oo nga. Oh, hindi namin nakakalimutan yung mga kaldero mo, ha? Alan Peter Cayetano, ha? I-explain mo yung mga kaldero mo, ha? Bago ka nag-i-explain at nagiging spokesperson nitong si Bato de la Rosa, i-explain mo muna yung kaldero mo. Hindi yung para bang quote ka ng quote ng Biblia. Oo. Sobrang katigasan at kasinungalingan nitong si Alan Peter Cayetano, no? Ang kutob ko, nakukonvince niya pati sarili niya. Oo, at marami na nagkatuloy mga kababayan natin, ha? Oo, tsaka yung 10K kung pangako, ha? Where na yung 10K? Oo, ang tigas ng kasinungalingan nito si Alan Peter Cayetano. Ikaw, Ina. Oo, meron pa siyang mga inconsistencies. Kasi sabi niya, okay, willing naman si Senator Bato na humarap. Pero kailangan yung charges at yung korte dito sa Pilipinas. So may parang pag-amin siya na may pagkakasala yung isa. Pero pangalawa, sasabihin niya, ayaw natin siyang mapunta sa The Hague kasi makikidnap siya doon. So sa akin, ano ba talaga, may pagkakasala at handang humarap? O yung spin ng Duterte camp na ay pag dinala sa The Hague, kahit maayos ang proseso doon, kahit malinaw ang due process doon, kidnapping. So sa akin, it smells like desperation. Yeah. Na bumabalik-baliktad na tayo kasi hindi na natin malaman anong Correct. sasabihin talaga. Tsaka bakit ba sinisisi ni Senator Alan Peter yung gobyerno ng Pilipinas? Bakit din nila sinisisi yung mga kasamahan nila sa Senado? Kasali ba kami? Kasali ba yung gobyerno doon sa malawakang patayan? Yan kasalanan nyo yan. Pinangunahan nyo yung war on drugs, di ba? Numero 1 pasimuno din yan, si Senator Bato de la Rosa nung siya ay chief ng Philippine National Police. Pero ngayong nagkakahanapan na, biglang nawala yung tapang at duwag at ayaw harapin yung kaso. Kung patuloy kayong naniniwala na wala naman kayong ginawang masama at ginawa nyo ang lahat ng naaayon sa batas,
humarap ka. Diba? Alan Peter ha, sana matubay yung mga balahibo mo na habang pag kinukot mo yung Biblia, you are an embarrassment sa pangalang Cayetano, no? I think magiging ashamed sa'yo yung tatay mo na senior statesman nung panahon siya na senador. Ihabol ko lang, sana yung mga pinaslang ng war on drugs ay afforded the opportunity to also hide habang may perang pumapasok sa kanilang mga bank accounts, 'di ba? So, kaso sila ang mga architects and implementers of war on drugs na hindi makaharap sa hostisya, nagpapakasasa sa pera ng bayan. So, So, Senator Beto, mula sa With Due Respect team, gusto naming sabihin na we miss you. See you soon. Dahil dyan, Go Roleta! See you soon with Posas. The new fashion statement. Ito yung lumabas sa sunod ng dating spokesperson ng impeachment Senate Impeachment Court na si Attorney Tongol. Attorney Reggie Tongol, na recently sinabi ay parang na-vindicate sila at they were right all along. Kasi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na bagamat dinismiss naman nila dahil nga moot na, binanggit sa desisyon ng Supreme Court na yung forthwith daw, no, yung pinagtatalunan na forthwith, pwede naman palang shorter or longer, depending on circumstance with like a reasonable period. Kaya sabi ni Attorney Tongol ay tama pala kami. Tama kami na tinulugan namin ang impeachment nung panahon namin, no? 'Di ba? Na kasi yan yung posisyon ni Senate President Chis Escudero, no, dating Senate President, na yung forthwith ay hindi nangangahulugan na agad-agad. Nilaro nila yung definition ng forthwith, 'di ba? Na ang bilis na nilabas ng Korte Suprema ng mga panahon na magiging magko-convene na supposedly yung impeachment court, no? Pero ito yung tinatawag naming mga abogado na obiter dictum. Ibig sabihin, hindi naman naggamit yung opinion na besides ng Supreme Court, no? Ang sinabi, moot in academic. Tapos biglang may opinion na it can be longer or shorter. Di ba? Moot na eh. So moot na eh. So para sa akin, ang basa ko dito, obiter dictum ito, number 1. Number 2, mali si Attorney Tongol. Kasi ang sinabi ng Supreme Court doon, for so long as there is no unreasonable delay. Hindi in-apply ng Supreme Court yung facts in this particular instance. Hindi sinabi ng Supreme Court na walang unreasonable delay. Nung panahon nitong si Chis Escudero, ang sinabi niya lang, okay, for so long as there's no unreasonable delay, it can be shorter or longer. I disagree with the opinion of the Supreme Court. And as I always say, the Supreme Court can commit mistakes. And I think mali na naman sila ngayong mga oras na ito dahilan sa ako nagsasubscribe ako dun sa sinatawag na verbal lehis. No? Ibig sabihin ay babasahin mo yung plain meaning ng salita. At ang forthwith immediately. No? At nilagay yan ng mga framers ng Constitution para limitahan ang discretion ng Senado kung kailan sila pwede mag-convene. Pero ngayon, para bang purely discretion ng Senado. Pero again, sa aking opinion, even with the Supreme Court decision, meron pa rin unreasonable delay nung panahon ni Chis Escudero kasi Pebrero pa eh. 'Di ba? Pebrero pa nung na-impeach tapos ang tagal, tinulugan. Tapos kung ano-ano mga sayo-sayo ibig sabihin ng forthwith, 'di ba? So there was really unreasonable delay in that particular instance. Even the Supreme Court did not say na wala. Malinaw yan. Ang good news naman parang sabi ni Tito Soto, SB Soto na the next day daw, sa kanya daw ang kahulugan ng forthwith ay kung matanggap nila ngayong araw ang impeachment, ang articles of impeachment, kinabukasan, magbubukas na ang korte. Correct. Yun ang tama. Yun ang ibig sabihin ng forthwith kasi, diba? Ang mahirap nga dito kasi, nakakakitaan din natin ng pattern, no, ng dubious na pattern yung Korte Suprema kung saan pagdating sa usapin ng impeachment, parang may overreach talaga dun sa kanilang boundaries. Kasi maliwanag naman sa konstitusyon yung ibig sabihin ng forthwith na kapag ka na-impeach na yung isang impeachable official, dapat mag-proceed yung Senate, no, into an impeachment court para sa trial. Kasi kung ang ibig sabihin pala ng mga gumawa at nagsulat ng konstitusyon ay in such a reasonable time, it may be longer or shorter depending on the circumstance.
dapat yan ang inilagay sa konstitusyon. Pero ang sabi po ay forthwith. Lalo na kung tatagalugin natin yan, agad-agad lang yung ibig sabihin yan. Maaari kasing sa pagkakataon talagang ito, nakakakitaan na natin na medyo pagdating dun sa impeachment, pinapahina nila at pinapalabnaw nila yung kakayahan ng mga taong bayan na humingi ng pananagutan doon sa mga matataas na opisyal ng bayan na nag-violate ng kanilang sinumpaan, no? Yung konstitusyon, paglabag sa pagtitiwala ng mga kababayan natin, di ba? Hindi lang naman to usapin kay VP Sara. Tama. Usapin din to sa mga susunod na panahon ng impeachment, Correct. ganyan din ba yung mangyayari? So, dapat malinaw na yung House ang may sole prerogative sa pagbuo ng impeachment. Senate naman yung magtatrial. Wala naman sinabi diyang makikisali pa kayo, pero parang pilit din kayong nakikisingit doon sa buong proseso ng impeachment. Pero makikita natin dito, wala na namang relevance dapat si Attorney Reggie Tongol dahil nga siya ay ex-spokesperson ng past cycle na Senate impeachment. Anong tawag court. pag ganyan? Pero kaya lang siya nagsasalita na we were right all along or I told you so dahil siguro gusto niyang pagaanin yung mga akusasyon against his former boss, which is the past administration ng Senate, which is Senate President Cheese Escudero. Baka yun lang ang kanyang point dito, kaya niya sinasabi. Para makatulog sila ng gabi. Yes. Nakahimbing. Did his job well. Oh. Congrats. Limited time. Siyempre kailangan sayang. Sayang. Oo, pinasweldo. Galing. Di above and beyond na pala ng kanyang terms of Kanya, reference. He walked the extra Extra mile. mile. Diba? Para sa mga susunod na mag-hire sa kanya, ito ang kaya niyang ibigay na service. Kami dito sa With Due Respect, hihingi rin ng tulong ng pag-define kung ano yung quick. Kasi dating SPCs mas madami pa siyang natalakay sa anong robe, yung handa ng mga susuotin. Ginawang fashion show yung Ganda Senate ng impeachment robes. trial di ba? Diba? So, Pero okay. yung substance, wala, dinelay. Sige, and we shall proceed forthwith. Hindi! with the segment. Hindi pa kami tapos! Meron pa ako sasabihin. Ay, ito na. Ba't mo kami pinipigilan, Carlo? Kasi ang lumabas naman ay si Eto na nga, kababayan Zaldico. ko to. Pero, Ay, kababayan mo ba si Zaldi? kapwa ko Albayano. Zaldico. Lumabas mo sa ating ruleta para sa mga nakikinig sa radyo ay si Rep Zaldi. Ano na bang Kailan mo siya nasa Nasaan nakausap, na ba? Cheska? Ano ba yan? Kailan kayo last in touch, Parang hindi Cheska? naman kami nire-represent nitong kapwa namin Bicolano na to. Mahal na Pangulo, nasa na po siya? Saan na po kaya? Nasa Ano ba yan? Ano to oo. Baka po mag-tune in po ulit kami sa Facebook account ninyo para i-announce nyo po kung nahuli ba talaga o hindi. Kaya, Di ba? Oo. So, asa na raw ano ba? namang balita Nasa sa France, kanya? allegedly, di ba? Dahil daw may mga property sa France. Okay. Oo. Sana Medyo conjecture na lang ulit, no? Pero hindi naman confirm yung presence din sa France, no? Na naghihingi daw siya ng asylum, Asylum. di ba, sa France. ng asylum, oo. Kaya may paliwanag na kaya siya napunta sa France mula sa Czech Republic ay may request yata na ginawa. So, sa akin doon lang papatunay na una kung gaano karaming rekurso at pera meron ito si Zaldico. Yes. No, na kaya niyang takasan at even sa jurisdiction sa ibang bansa, kaya niyang buy his way out of yung accountability. Baka kaya naiinggit si VP Sara na hindi siya masyado makatravel-travel. Kasi kita niyo si Congressman Zaldico, daming nararating Hindi. Pero ang gusto ko lang din sabihin ay, kataka-taka din kay Congressman Zaldico na hanggang sa ngayon, nagtatago at umiiwas pa din siya. Nagbigay siya ng statement, di ba? Naglabas siya ng mga video, nagtututuro siya na ito, kesyo si ganito at si ganyan, ang mga nakinabang sa flood control, si ganito ang mastermind. Bakit hindi niya pangatawanan, di ba? Correct. Kaya lalo tuloy na nawawalan ako ng kumpiyansa at nawawalan ng tiwala na kung ano mang susunod na sabihin ni Congressman Zaldico ay pagkakatiwalaan ko. Kasi sa tagal-tagal na ito, pinapahirapan niya tayong lahat na hindi siya humaharap. In fact, muntik na nga siyang mahuli doon sa Czech Republic pero talagang nakatakas na naman para itong parang series, no? Parang TV series na hahanapin natin, di ba? Di ba? Ano bang tawag dito? Kasi may ang probinsyano ba tawag natin kay Zaldico, di ba? Prison break. Napag-ahanap tayo ng mga idara.
Ang pugante. Ang pugante. Diba? Hindi, ganun talaga. Alam mo, siyempre magtatakbo ka kung nakinabang ka eh. Diba? Tignan mo si Laila de Lima. Hinarap lahat ng mga kaso sa Pilipinas. Tiningnan lahat sa mga mata yung mga accusations na sinasabi hindi yan totoo. Acquitted in all charges, hindi nagtago. Hindi nagtatatakbo. Kahit na pwede humingi ng asylum at tino-offer ng asylum sa mga ibang bansa, tinuloy pa rin ang quest. Sabi niya, I wanna fight here in my country. My conscience is clear. Oh, di ba? Masasabi ba yan ni Zaldico? Na nakinabang. Halata naman. Di ba? Na nakinabang. Sa tingin ko, hindi. Baka French niya sasabihin yan. Natin ang next question. Nag-uusap na komo. Wow! Hoy, kumare! Hoy, Okay. Paano sa French yung go roleta? Goron left. Sabi niya nila, Igor ulit. He's the cheese wheel. Hoy! Parang pamilyar itong si dating ombudsman. Deputy Overall Ombudsman. Oo, Di ba? Melchor Karandang. Karandang. Oo. Yes. Oo. Ano ba nangyari? Kakalabas lang, ha? Oh, at Supreme Court na naman ulit ang naglabas. Very Supreme Court ang news natin this week. Kung matatandaan ninyo yung facts niya na, ang facts ng kaso na yan tinanggal ni Rodrigo Duterte yung overall deputy ombudsman noong iniimbestigahan siya tungkol doon sa mga bank accounts. Sa mga tinatagong yaman. Tinatagong yaman, Deputy Overall Ombudsman. Sinabi sa isang 2014 court decision na ginawa rin dati yan, no? Ginawa rin dati, pero ni Pinoy, no? Na illegal ang ginawa noong mga panahon na yon dahil hindi under the disciplinary action ng presidente ang Office of the Ombudsman, which is an independent constitutional body. So malinaw na yung desisyon ng Supreme Court as early as 2014, tinanggal pa rin kahit wala ng legal basis ni Duterte, ni Rodrigo Duterte to si overall deputy ombudsman, no? Kaya tandaan mo, diyan kinuha ni Trillanes supposedly yung mga bank records na yan kasi may kapangyarihan nga ang ombudsman na buksan yung mga reports ng Anti-Money Laundering Council. Finally, ang sabi ng Supreme Court, no, ay After 8 years. Void yung action, ibig sabihin subject yan sa back pay, ibig sabihin na supposedly na vindicate si Karandang. No? Tingin mo, okay, ano ba? May hustisya ba? May hustisya ba yung mga oras na yan? Ano tingin mo? Ako, well, it took the court 8 years to interpret something that palagay ko sa isang pangkaraniwang mamamayan ay parang reasonable. Wala kang jurisdiction, di dapat from the get-go, dapat hindi nasibak sa pwesto. Tsaka na ano na yan, nag-iba lang yung pangalan. Same facts eh. Sa 2014, na-uphold na Supreme Court eh. Oo. Diba? Ako tingin ko dapat, siguro dapat mag-apologize din yung court kay Deputy Ombudsman Karandang. Kasi si Deputy Ombudsman, hindi nagpasindak. Sa panahon na kahit yung korte, sa panahon na kahit yung kongreso, nag-give in lang. Basta takutin sila ni Duterte, ginawa niya yung trabaho niya. Ang sinumpaan niyang trabaho bilang isang deputy ombudsman ay kung may batayan, no, kailangan niya imbestigahan kahit pa presidente. Dahil yan ang trabaho ng isang ombudsman, diba? Tama. Kaya pasasalamat din tayo kay Deputy Ombudsman kasi ginawa niya yung trabaho niya sa panahon na lahat ay natatakot kay Rodrigo Duterte. Diba? Kahit pa mawalan siya ng trabaho, kahit pa bago yung desisyon na ito, kahit retirement benefits, parang talagang nalugi siya, di ba? Ninakawan siya ng kanyang pinagpaguran doon sa pamahalaan, no? Pero buti na lamang, binago ng Supreme Court. Pero sana mag-apologize din kasi nakakahiya din na ganito katagal bago inilabas ng Supreme Court yung isang desisyon na napaka-obvious naman ay hindi pwede, ay isang unconstitutional na desisyon. Hindi pwedeng tanggalin ng presidente yung ombudsman, deputy ombudsman, dahil iniimbestigahan siya mismo. Napakaraming mali dyan, di ba? Bukod sa trabaho yan ng ombudsman, hindi ba conflict of interest yan? Hindi ba napaka-suspicious ng ganyang desisyon? I think, ngayon pa lang, marami na tayong mga kailangan na i-undo na legacies ng Dutertismo, kagaya ng ganito, yung pinatatanggal, yung mga nag-iimbestiga sa mga Duterte. Pero kasama din po dyan, yung hindi dapat nayayanig yung independence ng ating Supreme Court, hindi basta-basta nag-give in Last na, gusto ko na sabihin na sa amin sa pag-aaral sa batas, justice delayed is justice denied. Yun. Imagine mo kung timely sana, mas mabilis ang aksyon ng ating mga korte, di sana nagawa ni Karandang ang trabaho niya.
Habang ginagawa niya yung trabaho niya, tinanggal siya. Eh di sana hindi tayo umabot sa ganitong level ng korupsyon. Di sana na-imbestigahan niya kung sino pang mga involved. Pero hindi, nanaig si Duterte ng mga panahon na yon against our institutions. At ang Because of timeliness. Yes. Kulang sa bilis. Paalala lang natin na ang Office ng Ombudsman isang constitutional body na hindi lang basta-basta nasa simpleng opisina yan ng pamahalaan, di ba? Napakapangyarihan yan dahil nga ipinagtatanggol, di ba? Yan ang tanod bayan. Dapat talagang naniningil sa mga politiko Corrupt. natin at lalo na mga kurakot na yan. Mga kurakot. Ginaganon-ganon lang. Tapos kapag hahabulin natin yung mga opisyal na yan dahil sa korupsyon at isasubject sa impeachment process, le-lecturean kami ng Supreme Court na kesa walang due process na medyo minadali, no? Pero kayo nga po hindi nyo maaktuhan to sa tamang panahon. di ba forthwith din yung kanilang implementation? Napakasimpleng desisyon dapat no, na isagawa na. Last na, alam mo, nalulungkot ako doon sa mga komento mo sa Supreme Court bilang isa abogado ka. Kasi alam mo, ang executive may power of the sword. Ibig sabihin, no, nasa kanyang sandatang lakad, commander-in-chief, Yes. executive. Oo. Ang Kongreso may power of the purse. Siya yung budget. Alam mo, ang kapangyarihan lang ng Supreme Court is power of judicial review. At kinukuha yung kapangyarihan na yan sa moral ascendancy ng Supreme Court. Dapat mga learned yan. So every single time that a regular citizen expresses doubts and alam mo yon, yung pagka para bang nawawala yung respeto ng sangkatauhan, no, ng sambayan ng Pilipino doon sa mga aksyon ng Korte Suprema. So it saddens me as a practitioner, pero dapat talaga i-scrutinize yung Supreme Court. Kaya ako, ang aking tingin nga lang rin sana may pagkaroon ng pag-aaral kung gaano ba ka-delay yung mga desisyon ng Supreme Court at gaano sila kabilis sa ibang bagay. Kasi di ba yung kay Sara Duterte decision parang ang bilis, pero itong kay Arthur Cardang 8 years. 8 years that they could have acted on it in a faster way because it is a very simple case. It's not as if the facts are noble. Yes. Nagbago Diba? ang facts. Oo, diba? ganun yun 2014 pa. Okay. Tsaka, Okay. last na. Last na. For the Tsaka alam mo, bilang nag-aaral din ng politika, kapag yung ating mga korte, hindi talaga nila nadidinig yung mga kaso at matagal, di ba? Nabubulok yung mga kaso dyan. Hindi ka masusurprise kung bakit yung mga kababayan natin masiseduce ng mga patakaran na magpataya na lamang tayo. 'Di ba? Magpapaloko na dapat wala nang kasukasuhan, wag nang idaan sa sistema ng korte. Murahan na lang sa media. Murahan na lang Full sa for media, justice, 'di ba? Oo. Kanya-kanya na lang na hustisya. So, hindi naman natin sinasabi na hindi naman natin sinisisi yung Supreme Court dyan, pero may obligasyon din talaga sila sa kung papaano na nararamdaman ng ating mga kababayan kung ano ba yung ibig sabihin ng hustisya sa bansang ito. Diba?